Network Entertainment. May mga kaopisina na sadyang kinakausapan lahat ng empleyado. Meron naman talagang friendly. Oo. May friendly, pero may iba dyan, friendly, uutangan ka. Oo. Merong friendly or friendly with an agenda. Either nalaman niyang kabe-break mo lang. Or, Opportunista. oo, may sabit siya. Ikaw naman, naghahanap ka ng shoulder to cry on sa opisina dahil nakipag-break sa iyo jowa mo, madadaan ka sa papizza-pizza. Tara, anong gusto mong kainin? Akong bahala sa iyo. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. Kasama ko si Zar de los Reyes, CRSP. Hello. Hello, Zar. Kumusta ka naman? Okay naman. Sana magpadala pa kayo ng mga stories, mag-comment pa kayo, di ba? Yung mga listeners natin. Para masaya. Oo, kasi napapanood tayo sa Pod Network Entertainment's YouTube channel. Tsaka meron din tayong mga social media channels. Video sa Spotify. Yes. And then, syempre, yung mga listeners natin, kung gusto nila audio, wala rin namang problema. Oo. Kasi we have episodes every Mondays and Thursdays. That's right. 6 a.m. The-drop na yung mga bagong episodes natin. So, Zar, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa kalandian. Oo. Yung workplace landi. Oo, workplace landi. Kailan mo masasabing friendly ang isang kaopisina or malandi lang talaga siya? Oo. Yun. Kasi alam mo naman, yung mga ibang kaopisina dyan, mga ibang colleagues, mga nasa ibang industry, yayayain ka magkape, kakausapin ka, may message ka sa social media. Oo. Pero bago natin pag-usapan yan, please promote our socials. Ayun. So please follow us on the Underpaid Podcast and all the social media channels. It's Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Also, please follow us on our personal channels. It's Zar de los Reyes 1 on LinkedIn and my other office PH on all social media channels. Please follow Mr. Suplado, Stanley Chi, and Facebook, all his Instagram, social media channels. TikTok, at Stanley Chi. Hanapin nyo lang ako. Masa-search na naman ako sa Google or sa Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. And please subscribe to Suplado Motors. Oo, pinaghihirapan namin yung mga car reviews namin sa Suplado Motors. Nakakatawa siya. At saka kung gusto niyo yung humor ni Stanley, makikita niyo yung humor niya doon. Yung itong Underpaid, syempre, please rate our podcast and share it online sa social media para mas marami makapakinig kasi it's very relatable to employees. Yes. Kahit naman sa mga managers diba? So ito, yung paglalandi, malandi or just being friendly sa opisina? Ikaw na biktima ka na ba ng kalandian? Like, nalandi ka na ba? Tapos, akala mo, friendly lang, platonic lang, yung pala landi na pala. Ito, seryoso Kasi nga, masungit nga ako, suplado nga ako, kahit sa opisina, sa eskwelahan, hindi ako masyado nakipagkwentuhan. Hi, hello lang ako. Tsaka alam ko naman kung binobola ako o hindi. Alam ko yung ugali ng taong may kailangan sa akin. Oo. Alam mo rin naman yung taong wala lang, may PR lang, mararamdaman mo yan bilang tao. Kahit ano pa itsura mo, kay maganda ka o pangit. Oo. Alam mo kung binobola ka, nilalandi ka, or may kailangan sa'yo isang tao. Yun ang sa akin. Ngayon, sa mga immortal na nakikinig ngayon, may mga kaopisina na sadyang kinakausapan lahat ng empleyado. Meron naman talagang friendly. Oo. May friendly, pero may iba dyan, friendly, uutangan ka. Oo. Merong friendly or friendly with an agenda. Either nalaman niyang kabe-break mo lang. Or opportunista. Oo, may sabit siya. Ikaw naman, naghahanap ka ng shoulder to cry on sa opisina dahil nakipag-break sa iyo jowa mo, madadaan ka sa papizza-pizza. Tara, anong gusto mong kainin? Akong bahala sa iyo. Diba? Minsan, yung pinapadala na kung ano-ano. Nakaka-flatter naman talaga kung ganun Oo naman. Diba? So, yung mga ganyan, like dati, sa office palagi ako nabibiktima niyan Yung mga hindi ko alam na landi na pala. Akala ko friendly lang. And at the same time, even me, kasi friendly ako sa office Like, kinakausap ko talaga yung mga tao. And then, some guys think
na I'm already flirting. Nagugulat na lang ako na okay, they just thought na okay, I'm doing the extra work. Hello, I don't flirt. I don't even know how to flirt. So, imposible 'yon. Well, may mga pagbabae kasi lumalapit sa lalaki minsan, ibang lalaki filingero eh. Talaga? Tapos ikakalat nila, si ano nga, message sa akin eh. Tapos Oo. papakita pa niya, mini-message ako. Yung sumasagot. Alam mo ngayon ang uso ngayon. Kunwari may stories ka, yung mga my day mo. Doon nag-uumpisa yun eh. Kunwari coworker mo. Tapos biglang message sa'yo or magre-reply sa'yo, magre-respond. Ako sa totoo lang, okay lang yun. Pero there are people who use stories para lang makalandi. Ay, Oo, nako. may mga ganun. May kilala ako doon nag-umpisa eh. Paano ba yung naglalandian sa stories? For example, magpo-post ka ng mga Facebook stories mo, Instagram stories. Tapos, magko-comment. Siyempre, pag may nag-comment sa'yo, sasagot ka, di ba? Yun yung mag-open ng conversation. Ngayon, may mga tao na may mga agenda yan, kaya nagpo-post ng stories. Nagsapost ng stories para mapansin sila. Ano yung mga stories na mapapansin ka ng lalaki or ng babae? Mga type of stories. Alam mo, meron akong kilala. Kung gusto mo talaga yung person, like kung gusto mo talaga landiin, tina-target mo landiin, kahit ano i-post yan, mag-ano ka eh. Gagawa ka ng kwento eh. Oo, mag-reply ka eh. Kahit sobrang babaw eh. 'Di ba? Kung talagang trip mo yung person eh, or kung talagang mema ka lang, or gusto mo mag-open up ng conversation, magre-reply ka sa stories. Pero may mga tao naman na, hindi naman porket lahat ng tao na nagre-reply sa'yo, may gusto ka agad or hindi nilalandi. naman yun. Halimbawa, It doesn't mean na may gusto sa'yo. Sige, natatawa ka na. Sige. Yung high school teacher ko, lagi nagko-comment sa stories ko. Wala naman ibig sabihin yun, di ba? Oo naman. Hindi lahat. It's not, hindi lahat. Pero sabi ko nga, may mga tao may agenda. May mga taong friendly. Gusto lang mag-reply sa stories. Gusto lang mag-comment. May mga tao, mag-reply sa stories. Nag-reply yung teacher ko eh. Alam mo ba kung bakit magaganyan? Kasi may mga kinomentan ako, nag-story sila. Tapos nakita ka, ay, okay to nag-comment ako. Pero hanggang doon lang tayo, okay? Kumbaga parang ano lang. Tayo. Yung landi is two-way naman yan eh. Oo. Kung nag-comment ka dun pag nag-comment yung lumalandi sa'yo sa stories mo, tapos may biglang itatanong, sagot ka naman ng sagot, di ba? Parang you're creating a conversation na hanggang sa minsan, wala ka ng stories na pinopost, mag-message na lang kayo, ganyan. So may mga tao na may agenda sa mga stories na yan. Or magpo-post ng something gusto nila. Parang, mapansin sila. Nangyari, nag-post ka ng pagkain. Uy, masarap ba yan? Uy, kumusta ka na? May mga ganon. Uy, favor naman. Yan, mag-iingat kayo sa mga, uy, favor naman. Kasi uutangan ka. Bro, I need a favor. Yung mga ganon. Meron akong kilala, post siya ng post about yung mga vacations niya, yung mga kain sa labas. Ayun, inutangan siya. Reply sa mga stories niya. So, be careful dun sa mga tao na may agenda. Whether landi yan or uutangan ka niyan, ay nako. Office landi ang pag-uusapan naman natin ngayon. Hi there, my name is Earl and I'm the host of Philippine Campfire Stories. After this episode that you're listening to, baka naman gusto mong mag-check ng mga horror stories sa mga folklore and urban legends na nangyayari sa Pilipinas. Mga true horror stories shared in a manner na hindi ka naman matatakot pero ma-entertain ka. Go ahead and check out Philippine Campfire Stories and we have over 200 episodes just waiting for you. See you there! Siyempre, office landi is may agenda. Either titingnan nila kung bibigay ka, kung may gusto ka sa kanya o hindi. If you don't reply, syempre, hindi kakausapin yan. Ibig sabihin, you're not entertaining. Diba? Halimbawa, I always post about our show. Underpaid, men's room, ganyan. No? And then, inutusan ako kasi birthday ng boss niya. Pwede ba magpa-video greet? Hindi ako nagbigay ako kasi ako okay lang naman. Yeah. Pwede magpa-video greet na kay Jano. Grabe. Sabi ko, hindi ko na na-replyan.
Kasi medyo, well, hindi mo kami close nung Yeah. ano sa akin. And at the same time, hindi ko naman, sabi ko, pare, alam naman ako pa yung inutusan, di ba? Oo. Dumiretso na kayo dun sa Oo. tao. So, pag sa office, how do you know if it's friendly lang or if it's flirty na? Ang flirty is pinapadalan ka na ng kung ano-ano. Oo. Pagka nag-post ka, ay, nagugutom ako. Tapos, ay, anong gusto mo? Papadala ka Okay, ng pagkain. parang alam ko na yan. Okay. Oo. So, pag friendly siya, may mga tao naturally friendly. For example, ko-compliment ka, uy, ang ganda ng legs mo. Pero lalaki siya, di ba? Or may mga tao na generally gusto na lang hugger sila. Or, Very touchy, gano'n. Oo, touchy. Or kunwari, magsasend ng emoticon, wala lang. So, yun mga friendly yun. Pero paano mo malalaman kapag flirty na? Oo. Okay, so depende sa tone, depende doon sa, for example, Pati yung biro. Oo, pati Minsan yung may biro. double meaning, minsan Oo. may ayayain ka makipag-date, lalabas kayo, kakain. Yung tone, yung frequency, Iba-iba. inaaraw-araw ka na, inaaraw-araw ka Hello, na. good morning. Oo. Kumain ka na ba? Oo, yan. Uy, Oo. don't work too hard. Ganyan. Uy, your health ha? Tulog ka maaga? Nga, ganun na. Oo, Huwag natulog ka ka na ba? magpalipas ng gutom. 8 hours Oo. of sleep ha, remember? Nga, ganon. Ganon. Yung parang, okay. Buti may ka pa mga- nagkakape. Sana niyahayaan mo ko. Ganyan. Oh, or magpo-post ka ng photo. Yung iba, may mga nagsasabi, ganda, ganda. Kasi ito, may kasama. Siguro, ganda tapos may mga 5 heart, ganun. Or yung mga ganda pero yung A sa dulo marami. Nga, apat na A. Ganda. Ganda. Tapos, Kasi effort yun eh. Naglalagay ng effort. yung mga Ganda. lumalandi. Or yung mga, dati sa office, ito totoo to Dati, di ba friends kami nung ex ko sa office talaga. Okay, nagpapalagi siya ng gamit sa locker ko. For example, ako naman, sige. Mahirap yung Oo. gano'n nag-iiwan ng gamit. Oo. Kahit nangyari magjowa kayo, nag-iiwan ng gamit sa bahay mo. Ibig sabihin, Ganon. meron siyang babalikan. Pagka kaya nagkawa kayo, naghiwalay kayo, babalikan niya yung gamit niyo. Oo. Magkikita uli kayo. Or, dati, nakuha ako yung severance pay ko kasi nag-resign ako from another company. So, kunikwento ko sa mga tao, nakuha ko na yung last pay ko. Tapos, biglang humihirit siya lang. Ako, okay lang naman ako sa sine. Ganon. Okay lang ako manood ng Harry Potter or Twilight Siyempre 2000 2007 to, di ba? Ako, alam mo, okay lang sa akin Twilight or ako, okay lang sa akin May ng ganun Harry yung mga Potter. parinig, ganun. Oo, may mga ganon. Yun, flirty na yun. Kasi, ibig sabihin, actually, hindi ko na-figure out na flirty na siya. Akala ko he's just being friendly na, okay, nagpapalibre sa sine. Di ba? Ito yung asawa mo. Oo, yung naging asawa ko. Oo. Akala ko, nagpapalibre lang. So, okay, flirty na pala. May intentions na pala siya. Hindi ko lang alam. Or ako nagugutom. Pwede naman, ako nagugutom ako. Pwede naman tayo pumunta Mega Mall. Or dati. Ako pwede ko sabihin, mauna ka na, magkita lang tayo ron. Tapos biglang nasa mega mo na, ay ganun ba, nasa bahay na ako Dati, sa office, di ba uso nun yung Harry Potter, yung book 7? Magpapareserve ka nun sa National Bookstore. Ako naman, sige, papareserve ako. Tapos, tinanong niya, saan ka ba magpapareserve? Sabi ko, sa Quezon Avenue, kasi malapit sa akin Sabi niya, sa Mega Mall ka na lang magpareserve. Sasamahan kita. Inutusan ka pa. Kasi, di ba? Sasamahan naman daw Inutusan niya ka ako. pa no? So, yun, parang okay. Ngayon na-realize ko, hindi na pala friendly yun. Flirty na pala yun. Kasi bakit ako magpapareserve Usually, pagka yung lumalabas na dalawa lang kayo, malandi, tapos sabay kayo, inahatid ka pa uwi, Oo. taga-QC ka, taga-alabang siya, sasabihin, ay, on the way, sige, hatid na kita. Diba? Oo. Or sasabihin niya, sige, sabay na tayo. Daan tayo sa Mega Mall kasi nandun yung terminal. Parang hinatid ko pa siya no? Hinatid ko siya sa terminal niya. So, mga ganun. Kung gusto mo yung person, okay lang yun. Pero kung ayaw mo, huwag ka na mag-reply. Oo, huwag ka na mag-reply. Huwag kayong or lumayo ka na lang doon sa person na yun kapag hindi ganun rin na. maganda yung gagamitin nyo yung tao na dahil nanlilibre. Oo. Sumasama ka tapos wala naman pala talagang pag-asa sa'yo. Yung landi can be depende sa tao kung paano ka lalandiin.
at kung paano ka rin magpapalandi. Okay? So, ayun, ito, workplace na landian, Oo. hindi masama, lalo na kung pareho kayo single. Kung Oo. nagkakagustuhan naman kayo, sige, Kung kilalanin gusto nyo niyo isa't yung isa. tamang kilig lang, Stanley. Oo. Kilalanin Tamang nyo kilig. isa't isa, pero ultimately, you're there to work sa opisina. Sana hindi nakaka-apekto sa trabaho, tsaka sa mga projects nyo, sa mga deadlines. Kasi pag nangyari yun, may HR kayo, maapektuhan na yung compensation, yung promotions, yung tenure ninyo maapektuhan kasi baka mawalan kayo ng trabaho. So, Oo. ingat-ingat lang at landi responsibly. Yeah. Okay? Meron nga akong kilala, sinabihan niya yung isang friend ko, you're not here to make landi-landi Ayun. Yun, ingat kayo sa landi-landi. So, yun, The Underpaid Podcast has episodes every Mondays and Thursdays. Follow us in our socials, rate the podcast, share it to your friends, and please subscribe sa Spotify. For Zardalos Reyes, I'm your host, Stanley Chi. This is The Underpaid Podcast. Landi responsibly. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.